Saan mang dako kayo naroroon. Ako si Ka Anton Israel, isa lamang sa mga lead convener ng Ekis Smuggling Movement, ang maghahatid balita kaugnay sa mga huling kaganapan na may kinalaman sa illegal tobacco trade. Samahan po ninyo ako sa mga pinakahuling ulat na sa inyo hanggang sa kabuuan ng Rated Ekis numero 36. Kung kayo'y may impormasyon kaugnay sa Yossi Smuggling, maaari po ninyong iparating yan sa 0927-809-2538. That's 0927-809-2538. Huwag po kayong mag-atubili dahil lahat ng impormasyon na inyong ibabahagi sa amin ay strictly confidential. Pinaabot ko rin po ang aking paanyaya na ang Ekis Smuggling ay nasa Facebook po. Yan po ay nasa facebook.com/Ekis Smuggling. At para naman po sa ating infographic of the week, ito po ang aming napili. PRO-Bar, Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, nanguna sa Yossi Smuggling Raid. 364,000 na smuggled cigarettes. Yan po ay nangyari sa Maguindanao del Sur. Marahil ay magtatanong kayo bakit ito ang aming napili, bagaman ang halagang involved ay nasa 364,000 lamang. Hindi po nakasalalay sa value o sa halaga kung magkano yung nasa kote, kung magkano yung nasa bat. Hindi po yun ang mahalaga dito sa istorya nito. Ang kahalagahan po dyan ay yung community involvement dahil hindi po ito masasawata dyan po sa lugar ng Simuay Village kung hindi po sa tulong ng isang informante. Yan po ang kahalagahan yan. Sinasabi rito, PRO, Bangsamoro Autonomous Region, nakasabat ng 22 master cases of cigarettes noong Abril 23, dakong alas 6:30 ng gabi sa Sultan Mastura, Maguindanao del Sur. At dagdag pa, the PRO-Bar said that Sultan Mastura policemen in coordination with other police units launched the anti-smuggling operation after an informant informed them. Ito na, yung informante, pinagbigay alam na may mga kahon ng smuggled cigarettes na dinidiskarga doon sa baybayin ng Simuay Village. Gayunpaman, naging matagumpay po ang effort ng ating PRO-Bar sa pagsawata po at napigilan po ang pagkalat ng smuggled cigarettes dyan sa lugar. Ito another one. Okay, very inspiring po ito dahil ang mga involved po rito ay mga barangay officials. Nangyari po ang insidente sa pagkakahuli ng isang senior citizen sa Marapangi, Kibawe, Bukidnon. Nakitaan po siya sa kanyang pag-iingat ng mga counterfeit cigarettes na nakakahalaga ng humigit kumulang 2 milyon sa kanilang lugar. Paano po nailunsad ang operation? Nailunsad po ang operation matapos na makatanggap ng report galing sa mga barangay officials na mayroong mga peking sigarilyo lumalaganap sa kanilang lugar. Kaya ayun, nahuli ang senior citizen na mayroong 149 boxes at 18 rim ng peking sigarilyo. Kaya po, pinapupurihan po natin ang PRO Northern Mindanao this time around sa pangunguna ni Brigadier General Ricardo Layug Jr. At dagdag pa dyan, sa Barangay Lacson, Kalinan, Davao City naman, meron namang 3.2 million na halaga ng smuggled cigarettes ang nasabat ang ating kapulisan.
ang Task Force Davao nang ma-intercept nila ang isang container van. Ayan, nasa larawan po ng GMA Regional TV News. At inamin naman po ng dalawang katao, isang driver at ang pahinante, na yung kanilang mga daladalang sigarilyo ay smuggled. 3.2 million po ang nasabat sa checkpoint ng PNP Davao. Mula sa Davao, tayo naman po ay dumako sa Brooks Point, Palawan. Ayon po sa report ng brigada, mahigit sa 1 milyong halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska sa Brooks Point, Palawan. Mayroon pong nakitang 105 boxes na smuggled cigarettes na tinatayang nasa halagang 1.4 million pesos sa Barangay Sarasa, Brooks Point, Palawan. Kinilala po ang suspect na di umano'y may pag-aari sa mga illegal na sigarilyo na si alias Al. Residente rin ng lugar, pero ito ay pinaghahanap pa ng mga otoridad. Samantala, ang mga naturang illegal na kontrabando ay nasa kustodiya na po ng BIR Palawan para sa maayos na disposisyon. Kadalasan yan po ang mga balita, tinoturn over sa BIR. Nasa Bureau of Customs. Ang problema, nakakasuhan ba agad? Napafailan ba ng kaso? Yung mga offenders na yan, nakatingga ho yata. Kaya nagdududa tuloy ang mga observers. Anong nangyayari? Ito ba'y para sa dyaryo lamang? Wala namang kaso? O hindi nakakasuhan? Naalala niyo po ba yung ni-raid na cigarette factory na atin pong iniulat noong Rated X 31, episode 31, na joint operations po ito ng BIR at ng NBI. Nahuli po yung cigarette factory na pag-aari po ng mga Chinese national sa Cavite, isa sa Dasmariñas at isa sa Indang, nakakahalaga po ng 358 million na tinataya ho itong mga peking sigarilyo na ito. Kung animoy parang mga smuggled na rin, pero yan po ay peke. Yung mga ginagayaw nilang brand ay yung mga smuggled. Tingnan nyo naman po yung tabako na nakalatag lang ho sa sahig. Kaya minsan yung mga peke lasang ipis. Pero anong sabi po ng ating kaibigan na si Non Alquitran sa kanyang artikulo sa Filipino Star, Dipuga ho ang pamagat. Nagtataka ho, bakit may isang buwan na ang nakakalipas. Pinibiro nyo, episode 31 ho ito. Nasa episode 36 na ho tayo. So limang linggo ang lumipas, wala pa rin pong nakakasuhan. Yan po ang malaking katanungan kapag ganitong may nahuhuli, ang gandyaryo lang, pero nasaan ang ebidensya na talagang inaksyonan ito ng ating mga otoridad. Kailangan namin humakita na mayroong kasong nakafile doon po sa mga involved na personalidad, lalo na dito sa kaso ng pagkakadiskubre ng fake cigarettes manufacturing facility sa Cavite, ay mga Chinese nationals ang involved. Pero nasaan ang ebidensya? At nakuha naman po natin yung mga illegal activities sa dimensyon ng e-cigarettes. Noong 2023, napaulat sa GMA na may 2 lalaki ang nagbebenta ng e-cigarettes at vape products sa Pandacan. Doon lamang po sila naglatag sa bangketa. Akala nila legal kasi kinuha nila ito sa isang illegal na distributor. At kinumpirma naman ng pulis na legal nga yung mga produkto dahil may papeles daw ayon ho dun sa distributor. Pero ang paraan na ginawa nitong 2 na aresto ay bawal dahil naglalatag lang. Kung Simon ay naglalatag may tent pa ho siya, nakaupo ho dyan, naglalatag ho, bawal ho yan. Meron din ho siyang version.
Itong si Monay, may Manoy. Diyan naman po sa Cavite, dun sa kanilang Esplanade. No? Ang gamit naman ni Manoy ay hatchback. Pagbukas na mo niya ang hatchback niya yan, magro-roll down yung tarpaulin at maglalatag ho siya ng vapes. Akala ho kasi ng ibang executives o yung mga opisyal ng LGU ay okay lang yan. No? Pinababayaan lang ho nila. Pero sa Tarlac ho, nagkaroon na po ng awareness at nakarating po sa akin na inaksyonan naman po agad ni Mayor Christine Angeles yung ating panawagan. Maraming salamat po. At si Monay ay wala na po doon sa kanyang pinagpupwestuhan. So dito po sa leksyon na atin pong makukuha sa dalawang lalaki na ito, ang paglalatag po ng vape ay bawal ho yan dahil ang vape products ay regulated products po. Hindi po yan yung tulad ng mga general merchandise na nilalatag lang sa karyedo. Kung dun nga sa karyedo, ninuhuli ng pulis, what more pa kaya kung vape products. Ito naman po ang sabi ng pulis, nakapupulutan ho natin ng isa pong mahalagang impormasyon. Accordingly po sa investigasyon po namin, hindi lang po sa Metro Manila po sila nagtitinda. Sa iba't ibang probinsya rin po, nagtitinda po sila. Kumbaga ano nga po sila yung malaki to talaga kasi nagko-consignment din po sila. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang daw po sa Maynila, kundi maging sa probinsya ay nagtitinda sila. So meaning may network. Laganap. Kung yan man ay pakana ng mga smugglers, ng mga Chinese nationals na nagpapadating ng mga vape at hindi nila madispatcha, sila ay gagamit po ng mga Pilipino, mga influencers, mga online resellers tulad ng Team Gigil. Mayroon ng Team Gigil. Ang lakas-lakas ho nilang magbenta. Gaya ho lamang ni AJ Karingal. AJ, Kadi-18 mo pa lang, pinasok mo na kagad itong larangang ito. Hindi maganda tignan. Nagbebenta ka, nagpaparapol ka ng vape, tapos humihipak ka, pinabibilog mo pa yung mga nilalabas mong vapor. Hindi ko maganda tignan dahil nakaka-impluensya ka ng kabataan. Sino ba ini-impluensya mo? Siyempre kabataan, yun ang manunod sa'yo. Habang bata ka pa, magreforma ka na at wag mo nang pasukin yan dahil ginagamit lang kayo, ikaw AJ, ng mga smuggling syndicate. Yan po ay isa pong dapat ninyong ma-realize na itong mga smuggling syndicate na binubuo po karamihan ng mga Chinese nationals ay nagre-recruit po yan ng mga influencers. Yung mga magagaling na magbenta online. Previously, itong mga team na ito ay nagtitinda po ng ibang mga items. Tapos, nagtatranspose sila, nagbebenta ho ng vape. Kasi magaling nga ho, meron na ho sila sariling audience. Ayan po ang ginagawa. At bukod po dyan, ang mga Chinese national na ito ay nag-hire din po ng mga sexy ladies. From Flava to Flair. Ganon din po modus. From CEO, merong COO. Ang CEO, lalaki. Ang COO, palibasa oo na lang ng oo, ay babae. Sexy. Ay ganon din po yata itong Falare. Ang Falare, na lalaki ang CEO at sexy rin ang COO. So, wag po tayo magpapagamit sa vape smuggling syndicate dahil hindi po yan nakakatulong sa bansa. Ang nadudulot po niyan ay relief. Halimbawa, parang relief o kaginhawaan dahil kumikita kayo pero pansamantala lang ho yan. Lalo na po dun sa, makikita nyo po dun sa Facebook ng NCUP Files, meron po tayong nakitang nagsasayaw na talaga pong tinakpan ko na lang ho yung kanyang munay dahil napakalaswaho ng larawan. Okay, para po sa ating editorial, ang opinion, walang patid na supply ng Flava, Colorum online resellers, panay pa din ang post. Kaya ano nangyayari? Hagupit ng smuggling, ramdam na ng mga legit retailers. Yan po yung mga nagsasabi, lumabang kayo ng patas, kami sumusunod lang sa mga regulasyon ng pamahalaan, sumusunod kami sa batas, pero bakit ganito ang nangyayari? Kami ang nalulugi. Totoo yan. Dahil baha
ang merkado na bukod ho sa Plava, meron pa ho mga bagong dating. New entries. At binibenta ho nila ng murang-mura gamit po itong mga influencers na kanila naman pong ini-exploit. Saan ka nga naman lulugar kung ikaw ay isang legit vape shop, nagbabayad ka ng renta, babayad ka ng renta, babayaran mo ng minimum yung mga bantay mo, babayad ka pa ng buwis, kuryente, isa ka nga naman kukuha pa ng pantustos para maka-survive sa pang-araw-araw. Kaya yung iba nag-iisip na, lagyan ko kaya ng coffee shop. Yan dyan sa Merong Arnaiz, sa Pasay. Kilala ko yan. Man-child 2 yan. Man-child 2. Naisipan naman niya na maglagay ng bake shop. Bake shop tsaka vape shop, magkatunog ho yun eh. Pero yung front niya, bake shop, may cake. Pumapasok ho doon yung mga nanay na may dalang minor de edad na mga bata, musmos. Pumapasok rin yung mga kabataan galing sa eskwelahan dahil na-attract ho doon sa kape, na-attract din ho doon sa cake. Pero sa likod, nandoon yung bake shop. Vape shop. Nalilito tuloy ako eh. Bake shop na, vape shop pa. Sabi hindi raw bawal dahil pinalayagan daw sila ng LGU. Wala akong alam yung LGU. Hindi pa ho masyadong na-educate tungkol po sa vape law. Kaya pinayagan yan. Bawal ho yan kasi unang-una kailangan nyo magpaskil dun sa inyong vape shop na bawal pumasok ang hindi legal na edad. Mga minors hindi pwedeng papasukin. Pinapapasok mo. Sasabihin mong legal. Tsaka veterano ka na eh. Alam na alam mo yung negosyong vape. Matagal ka na dyan sa negosyo ngayon. Yumaman ka nga dahil dyan eh. Tapos i-deny na hindi. Tinanong ko nga ho, mamili ka. Ano ba nakalagay dun sa permit mo sa DTI? Vape shop o bake shop? Mamili ka. Bitawan mo. Kung maganda yung bake shop mo, bitawan mo yung vape shop. Or vice versa. Pero mukhang ayaw. Namamangka ho sa dalawang ilog yung taong yan. Antayin nyo na lang, pasukan kayo ng DTI at sila na magpaliwanag. Kasi sa darating na Enero, bawal na po yan, hindi kayo rehistrado sa DTI, Bureau of Philippine Standards. So, yan yun, bigyan natin ng time. Pero sa ngayon, yung mga lumalaban ho ng patas, ang hagupit po ng vape smuggling ay talaga pong ramdam nila. Duda ko. Meron po yung network. May sindikato ho yan na nagre-recruit ng mga online resellers, online sellers, nagre-recruit ng mga sexy influencers, at nagre-recruit din po ng mga peddlers. Wala pong pinagkaiba yan. Doon sa pagre-recruit ho nila at pamamahagi ng mga faking yosi, ng mga smuggled yosi, kaya wala pong tigil ang cycle. Ang nagbabayad ho, ang napipinalize, in effect, ay yung pang mga lumalaban lamang ho ng diretso. Kaya, ano pang dapat gawin? Magmasid, maging vigilant ho tayo, at wag po tayo matakot magsalita. Kung natatakot ho kayo, mga posibleng repercussion, iparitin nyo po sa sa smuggling. Halimbawa gaya nito ni Hustle Hit Never Talk. Patuloy po rin po sila nagbebenta. Mega sale, buy 3 for 1,000. At yan po ang mga ilan po sa mga madalas pong nakikita hong promotion. Kaya sana naman itigil-tigilan nyo na po yan dahil hindi po yan nakakatulong sa pangkalahatan. Bilang pangwakas, para po dun sa ating mga retailers dyan na naghahanap buhay ng malinis, lumalaban lamang ho ng patas, steady lang ho kayo. Dahil starting June, magiging aktibo na po ang DTI Bureau of Philippine Standards sa pangungulekta ng mga datos at sa kanila pong kampanya na ang lahat ng mga retail shops, distributors, importers, manufacturers, maging
ang mga online resellers or sellers ay kailangan na pong magparehistro para makakuha po ng certificate galing po sa kanila na kayo ay authorized magtinda, magbenta ng vape products. Magkakahirapan po ito. Magkakahigpitan ho. Ang processing fee sa panukala ay nasa 3,000 at ang certification na inyo pong a-applyan ay nakakalaga po ng 10,000. Ang sabi nga ho ng iba ay napaka-steep o mahal naman. Pero yan naman ay i-consider ng DTI na baka pwede pa nilang mapababaan. Ang sumatotal ho niyan, matira matibay. Yung mga malilinis, magsisikap na manatili sa kanilang pagninegosyo, pero yung mga gumagawa ho ng kabulastugan, lalong-lalo na ho dyan sa Uyo Road, tapat mismo ng eskwelahan. Yung purple something ay isa-shout out kita next week dahil ang tindahan mo ay nasa tapat mismo ng eskwelahan, maging dyan sa Welfareville. Yung pad zone dyan sa Welfareville. Sige lang, manatili lang kayo dyan. Tingnan natin kung makakuha kayo ng certificate galing sa DTI pagsapit ng Hunyo hanggang Disyembre. Dahil sa Enero, hindi na kayo makakapag-operate. Maging kayong mga illegal resellers na namamalagi dyan sa marketplace. Ano pong ginagawa pala nitong mga sindikato ngayon? Lumilipat na ho sila sa TikTok dahil sabi minomonitor sila ng rated X.